Magandang umaga po sa inyo. Sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Tayo po ay nasa aklat po ng unang Korinto. Chapter 3 po tayo. Verse 6 and 7 po. Basahin po natin. 6 and 7. I had planted. Ako ang nagtanim, sabi ni Pablo. Si Apollos naman ang nagbibig. But God gave the increase. Verse 7. So then, neither is he that planted anything, neither he that watered, kundi ang Diyos na nagbibigay ng paglago. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, kundi ang Diyos ang nagbibigay ng paglago. Kaya ang nagdidilig at nagtatanim ay lingkod ng Diyos, at ang Diyos naman ang nagbibigay ng paglago. Bago po niya binanggit ito, bago po binanggit ni Apostol Pablo ang bahagi ito ng Corinto chapter 3. Isang bagay ang isinisiksik ni Apostol Pablo sa kanilang isip dito. Yung ang sinasabi niya ay si Apollos ang nagpilig, ako ang nagtanim. Kung sino man ang nagdilig at nagtanim, yung sinasabi ni Pablo ay isa lamang ang layunin ng Diyos. Dahil siya ang nagpapalago. Ito ay sa espiritual. Kaya po, masasabi natin na walang pag-aalinlangan na inaasahan talaga ng Diyos ng ating paglago. Inaasahan talaga niya ito. Ang paksa po natin, inaasahan ng Diyos na tayo ay lalago. Inaasahan ng Diyos na tayo ay lalago. Dahil malinaw po sinasabi ng Apostol Pablo, ako ang nagdilig. Si Apollos naman ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Siya at si Apollos, pero ang Diyos ang nagbibigay ng paglago. Kaya naman po, wala nang mapapag-alinlanganan pa sinasabi ng Apostol Pablo na inaasahan ng Diyos ang ating paglago. At bago niya binanggit itong dalawang versikulo na ito, mga kapatid, ay sinabi na doon sa first one, no? Na bago dumating ang sulat sa kamay ng mga taga-Corinto, yung sulat ni Apostol Pablo, bago narinig ng mga taga-Corinto yung sulat ni Apostol Pablo, sa panahon na yan, matagal na pong hindi lumalago ang Corinto. At nung dumating yung sulat ni Apostol Pablo, nananatiling hindi pa rin po sila malago. Basahin po natin sa chapter 3. Ulitin ko po ito, no? Bago dumating yung sulat ni Apostol Pablo sa kanilang kamay, at bago nila ito marinig, wala na silang paglago. At nung dumating yung sulat ni Apostol Pablo, wala pa rin paglago. Babasahin natin. And I, brethren, hindi ako makapagsalita sa inyo ng katulad ng spiritual na tao, kundi kinakausap ko kayo para isang taong karnal. Pagka sinabi mo kasing karnal sa English, ay baka mundong tao pa rin sila. Even as unto babes in Christ. Alam niyo yung salitang babes? Bata. Kay Kristo pa rin kasi kayo. Kaya hindi ako nakapagsalita sa inyo ng bilang isang matandang Kristiyano na.
And verse 2, pinakain ko kayo ng milk. Nagbigay ako sa inyo noon ng gatas. Hindi ng mga karne ang binigay mo sa inyo. At hanggang ngayon, ang sinasabi ng Apostol Pablo, hanggang ngayon, hindi nyo pa rin ito kaya. At hanggang ngayon, hindi pa rin ninyo kaya. Puro gatas pa rin. Kaya hindi ko kayo nakakausap ng malaliman sa espiritual. Kaya pagdating doon sa verse 6 and 7, inaasahan ng Diyos ang paglago ng mga taga-Korinto. Ang paglago ng katawan ni Kristo ang inaasahan ng Diyos. Bilang isang magulang, pagkatapos sisilang ang ating mga anak, ano ba ang inaasahan natin? Hindi ba't ang pinakamimithi natin ang ating mga anak ay lumago? Tinitignan natin araw-araw, pati gabi tinitignan natin. Kung maaari hindi na tayo matutulog, tinitignan nyo ang kanyang paglago. Ipinapanalangin natin sa Diyos na lumaki kaagad yung bata. Ano po? Hindi lamang sa physical na aspeto, kundi sa kaisipan ay lumago ang bata na maayos. Nagagawa natin ito yung pinakamimithi natin. Bakit hindi kaya ito sa Diyos? Na ang bawat mananampalataya ay lumago doon sa inaasahan ng Diyos na paglago. Huwag yung kalilimutan, inaasahan ng Diyos na tayo ay lumago. At dahil ang Diyos, mga kapatid, ay inaasahan, nais ng Diyos na ang mga mananampalataya ay lumago. Ibinigay niya ang mga kaparaanan. Nagbigay ang Diyos ng mga hakbang upang ang mga mananampalataya, ang bawat miyembro ng katawan ng Panginoong Hesus ay tuluyang magkaroon ng katuparan ng kanilang paglago sa buhay nila. Nagbigay siya ng mga kaparaanan o hakbang para yung pinakamimithi ng Diyos na lumago tayo sa espiritual ay mangyayari. Kung ang mga magulang, kung ang yung mga grandparents, yung mga lolo at lola, nagsisikap na ang kanilang mga apo ay lumago. Bago tuluyang mawala ang mga grandparents, sinisikap ng mga lola at lola na lumago ang kanilang mga apo. Binabantayan ito. Kahit may sakit ang lola at lola, binubuhat ito ang kanilang mga apo. Kaya naman, hindi malayo na masigit ang Diyos na gagawin niya ito. Kaya po, ang unang-unang ginawa ng Panginoong Yesus ay makikita natin sa Ephesians. Nagbigay ang Panginoong Yesus ng mga manggagawa para sa ikalalago ng kanyang iglesia. Unang-unang ginawa ng Panginoong Yesus ay tumawag siya. Ephesians chapter 4. Nagbigay siya ng mga lingkod para palaguin ang iglesia. Chapter 4, verse 11. At pinagkalooban niya ng ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba ay propeta, at ang mga iba ay evangelista, at ang mga iba ay pastor, at mga guro. Ang dakilan nito ay sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaya ang ibang manggagawa sa panahon na yan ay ibinigay ng Diyos sa iglesia. Ang lingkod ng Diyos ibinigay niya sa iglesia para sa tuluyang paglago ng bawat mananampalataya. Upang ang mga paglilingkod ng mga banal sa panahon ngayon at sa panahon ito ay tuluyang maging matibay. Yan ang dahilan, brethren. Tumawag, nagbigay siya ng mga lingkod para palaguin ang iglesia. Ang dahilan ito, mga kapatid, ay alam ng mga lingkod ng Diyos. Alam namin ito. Nasa aming balikat, sa isang bahagi o parte ng iyong buhay, nasa amin ang iyong paglago. Alam namin ang aming pananagutan. Tinawag kami ng Diyos para sa inyong tuluyang paglago.
Kaya naman, nagpapakadalubhasa ang mga lingkod ng Diyos sa dakilang ito. Ang inaasahan kasi ng Diyos, yung ating paglago. Kaya naman kami, sa alam ninyo at hindi, kami po ay nagpapakadalubhasa. Dahil sa isang banal na layunin ito. Kaya ba, kano kayo may dyan amarang di may naghahanap para may kasal eh. Pero wala siyang masumpungan. Ano yung bakit wala siyang masumpungan pastor ng mga kasal? Yung mga pastors nasa trainings. Maraming mga pastor sa panahon nito ay pumunta sa mga pag-aaral, mga trainings. Bukas naman ay pupunta ako doon sa Aurora Province para yung hiling nila noon pa na hindi ko na ibibigay. Magkaroon ng training sa mga leaders din doon. Dahil alam ng mga leaders na ito na kailangan nilang maging dalubhasa. Dahil ang pagkadalubhasa nila kailangan ng mga mananampalataya upang lumago ang mga ito. Kaya naman po wala silang sinasayang ng mga panahon na gabi at araw upang maging bihasa sila. Upang dalhin ang mga mananampalatayang ito dun sa nais ng Diyos na sila ay lumago. O mga 4 o'clock in the morning, bibiyahe ang inyong likod para mangyari yung gusto ng Diyos. Na ang mga leaders doon ay mabigyan sila ng yung mga members doon ay maiangat nila ang kanilang mga espiritual na kalagayan sa harapan ng Diyos. Sapagkat ito ang ninanasa ng Diyos. Inaasahan ng Diyos ang ating paglago, brethren. At pupunta po tayo sa may pangalawa. Kaya tuloy ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila ay dahil inaasahan ng Diyos ang paglago. Ako ang nagtatanim. Si Apollos ang nagdidilig. Sige tanim. Sige dilig. Sige tanim. Sige dilig. At yan po ang ginagawa ng mga lingkod ng Diyos. Ang Diyos naman po ay nagpapalago pagka naitanim na ang kanyang salita, pagka naibilig na ang kanyang salita, ang Diyos naman ang nagpapalago. Ang isa pa po na paraan ng Diyos para lumago ang bawat mananampalataya sa kanyang katawan ay ibinigay niya ang kanyang salita para sa ikalalago ng kanyang iglesia. Alalahanin niyo ito. Walang paglago pagka wala ang salita ng Diyos. Isang impossible dream ang mangyayari na pagka isang mananampalataya ay gusto niyang lumago at hindi naman siya talaga interested dito. Hindi po mangyayari yan. Hindi po mangyayari yung katotohanan ng nais ng Diyos. Huwag tayong hihiwalay dito. Dahil ang paglago na nais ng Diyos, hindi lamang nasa kamay ng mga lingkod ng Diyos, nasa kanyang salita. Ang paglago. Kaya ang salita ni Jesus itinatanim. Ang salita ng Panginoong Jesus ay idinidilig ng kanyang mga tinawag na lingkod para sa kalaguan ito. Ito na rin po kasi ang salitang idinidilig at itinatanim. Ito na rin po yung salitang pinanghuhugas ni Jesus sa kanyang iglesia para maging banal na kanyang iglesia. Babasagin po natin sa Ephesians. Kaya nandoon ang kalaguan. Dahil nililinis ng Panginoong Yesus ang kanyang katawan. Walang ibang mga mananampalataya para ito sa kalaguan. Kung marumi tayo, ang isip natin marumi, ang puso natin marumi, ang mga tangka natin, yung tangka. Yung mga pakay natin sa buhay ay pawang marurumi. Ang remedyo niyan ay ang salita ng Diyos. Liban ang salita ng Diyos ay dumadalim ito sa ating isip, sa ating mga puso. Kung hindi kasama ng mga mananampalataya ang salita ng Diyos sa kanilang mga mithiin sa buhay, magiging marumi ito at napakalayo ang paglagoy darating. Napakalayo.
Ngunit dahil ang Diyos unang-una ang nagnanais, inaasahan niya ang ating paglago. Hindi lamang siya tumawag ng kanyang mga lingkod, kundi pinagkatiwala ng Diyos ang kanyang salita sa mga lingkod na ito upang idilig, itanim, idilig ulit, itanim at ang Diyos ang nagpapalago. Kaya hindi maaaring ang sinumang tao dito sa digdig, kahit ilang relihiyon meron siya, kung ang salita ni Kristo hindi dumadaloy sa kanyang puso, walang paglago. Ang pangarap ng Diyos ay hindi mangyayari. Maging pangarap ng mga tao. Babasahin po natin sa chapter 5, verse 26, that He might sanctify and cleanse, upang kanyang pakabanalin ito na nililinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Tubig na may salita. Upang ang iglesia, that He might sanctify, present it to Himself. Darating ang panahon, ihaharap ng Diyos ang bawat mananampalataya sa kanyang sarili at ang reledyo ng Panginoong Hesus upang ang bawat mananampalataya ay tuluyang malago. Ito yung espiritual na kalinisan. Walang kapintasan, walang kulubot. Noong naimot ka na dyan na palabas katawan, sigurado. Imot ka lang ta. Dahil, salita ng Diyos. Diba sabi, narinig nyo yung sabi ng pastor, pupunta na sabi niya, ang tricycle kami yung pastor, tayo tiga po nakikimot kami yung mempo ko. Sabi ko lang, buti na lang ang light of truth, hindi imot eh. Kahit itong light of truth na ito ay hindi mayaman, naka-open ang kamay ng mga members ng Light of Truth Ministry. Dahil mula pa ay nakasama ko kayo sa hirap at ginhawa. Nakapagpatuloy ako, hindi dahil sa masipag ako. Kaunti lang ang contribution ko doon sa aking kasipagan. Ngunit kung wala kayo doon sa aking likuran, hindi magyayaring umabot tayo ng ganito. Lagi kong kinikilala sa Diyos kung sino kayo. Sa bawat gabi kinikilala ko ang iyong kabutihan niyo sa akin. Saan kayo mo? Hindi. Totoo yan, hindi. O di ba kilala natin yung sarili natin? Pinatunayan niyo ulit sa buong taon na ito kung sino kayo sa Diyos. Napatunayan niyo ulit kung sino kayo sa loob ng isang taon. Sabi ko nga hindi. Sinasabi ko nga sa mga pastors kung sino ang bankero members. Iba ang members ng bankero. Tinatanggap niya ang mga taong orang nga di adal. Basta mo na pastor, tinatanggap niya. Kung diya ka mo, jaya. Delikado kayo ito. Inuwi jaya ay delikado. Pero dito, iba ang puso ng bankero. Tama? Yes. Dahil bago nila kayo nakilala, ng mga pastors na nandito, nakakilala ko na kayo noong una. Kaya labis sa aking pagsasalamat sa Diyos. Kaya hindi sayang ang aming mga pagpapagal. Dahil noon pa may kayo ay nasa aming mga likuran. Ang salita ng Diyos ay pinapadaloy ng Diyos sa inyong puso. Ito ay dahil sa inaasahan niya ang inyong paglago sa spiritual. Lumago na kayo sa material. Lumago na kayo sa mga financial na bagay. Sa edukasyon ay lumago na rin kayo. Sa ambag na sa spiritual ang ating paglago. Higit sa lahat, sana ito yung ating pinakamimiki. Ang tayo ay lumago sa spiritual na bagay. Dahil ang sinasabi niya rito sa verse 26, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. That He might, ito mo yung kanyang dahilan, that He might present it to Himself, a glorious church, holy, ang kanyang pangarap. Ito yung kalaguan. Dahil yung objective, yung pakay ng paglagong ito ay walang ibang dahilan kundi ang maging perfect ang tao sa harapan ng Diyos. Let me read.
Colossians chapter, tignan nyo yung pakay ng paglago na sinasabi ng banal na kasulatan. Ang mensahe ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossians, chapter 1, verse 20. Nasaan na ang 28? Na siya naming inihahayag, walang iba si Jesus. Na siya naming inihahayag, we preach warning every man, teaching every man, warning every man, teaching every man in all wisdom. Upang maiharap namin ang bawat tao that we might present every man perfect in Christ Jesus. Yan ang layunin noong kalaguan na sinasabi ng Diyos. Ang maging perfect na tao sa kanyang harapan. Kaya naman po, brethren, ang layunin ito, ang pakay ng Diyos kung bakit nais niya tayo ay lumago, ay upang matungtungan natin ang mataas na tungtungan ng kabanalan na paglago. Tignan nyo ang kalaguan. Saan ba, ano ba ang mga bagay na dapat nating ikalago na inaasahan ng Diyos? In the chapter 4 ng Ephesians, bago banggitin, pagkatapos banggitin Apostol Pablo na tumawag siya, nagbigay siya ng mga lingkod ng Diyos upang ang iglesia ay gawing malago. Chapter 4, verse 11. Babasahin po natin si 11. Chapter 4, at ipinagkalooban niya ng mga iba na maging apostol at maging prophets, maging evangelista at ang mga iba'y pastor at mga guro. Sa ikasasakdal, perfect sa English po ito, for the perfecting of the saints. For the work of the ministry, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. 13, tignan nyo ito, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya. Yung pananampalataya mo, pananampalataya ko ay magkasing taas. Yun ang pinapaabot ng Panginoong Yesus kung bakit may mga lingkod niyang tinawag. Upang ikaw at ako, yung pananampalataya natin hanggat maaari ay magkasing taas sila. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya. And another, at ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Kailangan lumago din tayo na makilala natin ang Panginoong Yesus. Yan ang gusto ng Diyos. Yan ang kanyang inaasahan na makilala natin ng mas mataas na antas ang Panginoong Yesus. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao. Talagang taong-tao, hindi bata. Taong-tao sa espiritual. Hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo Jesus. Ang sukat natin, dinadala tayo, yung paglagong ito, dinadala tayo doon sa sukat ni Jesus. Kung si Jesus noon ay mapagpakumbaba, kung si Jesus noon tinapos niya ang kanyang gawain sa hirap at ginhawa, dapat ganito ang sukat natin sa harapan ng Diyos. Hindi lang yung ganito tayo, yung every Sunday, natuloy tayo. Hindi lang ito. Kailangan makita ito sa loob. At inilalabas natin ang mga paglabong sa harapan ng Panginoon Yesus. Kaya, nagpre-preach, nagtiteach sina Apostol Pablo sa dahilan ito, brethren. Pagka kasi walang paglago, pakinggan yung mabuti ito. Kung walang paglago, ang sinasabi ng propetang si Hosea, sinabi ng Diyos sa bibig ni Hosea, sabihin mo sa mga tao ito, nasira ang ating bayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. My people perish because of lack of knowledge. Pagka nagkulang ka na sa kaalaman, ito'y nangangahulugang hindi ka lumago. Dahil ang paglago ay sa salita ng Diyos. Pagka nagkulang ka na ng kaalaman, masisira na ang ating buhay mananampalataya. At pagka nagkulang ka ng kaalaman, samantalang sapat naman ang ibinibigay ng mga leaders na kaalaman at nagkulang ka, ibig sabihin, sinasabi dito ng propeta, nireject mo ang aking mga salita. Ito rin in Hosea 4:6. May mga rejection na nangyayari sa pagitan mo at saka yung salita ng Diyos.
Nasaan ang Isaiah chapter 4 verse 6? Nandito po siya. Ang aking bayan ay nasira. Destroyed already. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil sa kaalaman, itinakwil mo ang kaalaman. Akin namang itatakwil ka upang hindi ka na maging isang saserdote ko. Yamang iyong nililimot ang kautusan ng iyong Diyos. Akin namang kalilimutan ng iyong mga anak. Isa lamang po ang magiging dahilan kung bakit ang paglago ay hindi nangyayari sa buhay ng mga mananampalataya. Hindi sila interested dito. Yung i-apply ito, hindi sila interesado. Kaya tuloy, ang naging kinalalabasan nito ay kulang sa kaalaman at ito'y ikasisira ng sino man sa atin. At libon doon, sabi nga ni Apostol Pablo, nung sumulat sa Apostol Pablo sa mga kapwa niya, mga Israelites, marami pa kaming dapat banggitin tungkol kay Jesus pero hindi nyo maiintindihan. Ang sinasabi niya sa Hebrews chapter 5. Kaya pagka hindi tayo lumago doon sa eksaktong panahon, di ba pagka ang bata, 12 na, pero hindi siya lumago. Pati isip hindi lumago. Ito'y kapahamakan sa kanya. At tayo man ay ganoon. Maging mapurol yung ating pagkaintindi. At sinasabi ng Apostol Pablo ay, ang dami namin dapat banggitin tungkol kay Jesus. Ngunit, ang hirap ninyong umintindi dahil nalipasan na sila ng mga panahon. Huwag nating hayaan na ang mga panahon ay lilipas na hindi natin nakuha ang paglago. Kung hindi natin nakuha ang paglago, ito'y kasalanan na natin. Hindi na kasalanan ng Diyos. Let me read. Tignan nyo yung isang bahagi na ikasisira ng mga mananampalataya pagka hindi talaga siya lumago. Unang-una dito'y masisira talaga ang buhay ng isang mananampalataya. Dahil ang sinasabi niya sa Hebrew ay hindi talaga nakakaintindi. Kaya nag-iingat sa Apostol Pablo sa chapter 3 ng Corinthians, hindi ako makapagsalita sa inyo katulad ng isang spiritual na tao, hindi ko kayo makausap. Dahil hanggang ngayon, noon at hanggang ngayon, bata pa kayo kay Kristo Jesus. Paano mo masabi yan, pastor, na bata pa sila? Paano nasabi ito ni Apostol Pablo? Hindi ba? Ganda rin, buti na lang at naalala ko. Bakit ba ito nasabi talaga ni Apostol Pablo yun? Baka meron naman sa atin dito. Malay natin. Para mapakinggan natin. Sa chapter 3, kaya kumbinsido tiya sa Apostol Pablo na bata pa sila sa pananampalataya. Verse 2, chapter 3, kinakadili ko kayo ng gatas. Hindi na lamang kati sapagkat kayo wala pang kaya noon. Wala na ngayon pa man, kahit ngayon wala pa kayong kaya. Paano ito napatunayan ng Apostol Pablo? Sapagkat kayo'y nakasalaman pa. Sapagkat samantalang sa inyo yung mga may paninibugo. Ayun, ano ba itong paninibugo? Meron pa silang mga envying. Ay, apal yun. Kaya apal noon na apal kayo, ang hingga natata. Yun ang patunay na kayo ay hindi lumago. Hindi lumago sa spiritual. Pagkatapos nito yung apal, mayroon pang mga paninibugo, strike. At libang doon may division. Hindi ba kayo ay karnaw? Yan na Apostol Pablo, kayo ay nailubuhan kaya palang maging ganatata. Karnaw kaya palang. Sa haba na ng panahon, hanggang ngayon hindi natanggal yung ano na dyan, yung agapang kagap-apal, tawag magkaya tayo. Kung rarangya sila, hantay agap-apal, hantay kaya di dyan. May kaya sila Sa edukasyon, may kaya. Sa mga salikwa, yung mga material na bagay, may kaya. Huwag tayong sasabay. Dahil wala naman tayong kaya. Dahil masisira tayo, tanggalin natin yung envying na yan, yung apal. Pagkatapos yung mga division, yung church ng bangkero magiging apal. Hindi
nagkakaisa ang kaisipan, ako ang hirap. Tandayaan na hindi kayo lumaki sa spiritual. Ang lumaki sa spiritual kasi, talagang nakakaintindi. Nakikipag-isa. Kung susobrahan niya, makikipagdalawa pa. O pagka lumago, makikipagtatlo pa. Oo, sobrang marami siyang mga part sa spiritual. Hindi ko nyo, sayang ko dyan. Sa Panginoon ba yan? Sayang ko dyan. Hindi, may parte ka ng dalawa. Hindi, pang-lima na ito. Ganun. Ang at ang tuluyang sinasabi niya ay verse 4, sapagkat kung sinasabi ng isa, ako kay Pablo, at ng iba, ako kay Apollo, hindi baga kayo yung mga tao? Hindi kayo spiritual na tao, normal lamang kayo na tao. Yung hindi ligtas na tao, no. Mas kaya kayo na. Hindi. Kung anong binigay ng Diyos talaga sa inyo na maglingkod, tanggapin natin. At alam ko ang bangkero, ganun ang bangkero. Kahit sino ang tumatayo dito nakapagtapos o hindi, tinatanggap nila dahil alam nila, sugo ito ng Diyos. Amen. Kaya po, ang paglagoy, ang hirap kumintindi ang sinasabi niya sa Hebrew chapter 5. Doon sa pinakahuli, manursuro kayo kaman, nagtuturo na sana kayo, pero hindi pa rin kayo, wala pa kayong kaya. Hanggang ngayon, tinuturuan pa rin kayo. Pagsubli-subli. Dahil knowledge. Huwag nyo na ibalik pa yung mga ibang mga turuan. Ang sinasabi niya doon sa Hebrew chapter 5. Dahil marami tayong mga hindi naintindihan sa buhay spiritual. Tayo, yung mga mananampalataya, naintindihan natin ang buhay ng hindi mananampalataya. Amen? Sapagkat spiritual yung ating husay. Tayo yung mga taong maintindihin sa mga pangyayari sa buhay. Dahil lumago po tayo. Yan po yung kagandahan ng lumalagong mga mananampalataya. Kaya itong binigay ng Diyos na taon natin, na napakaganda, malusog tayo, malakas, saka makita nyo naman ang Diyos, gumalaw talaga sa atin. Gusto nga natin sa taong ito, mag-increase talaga sa atin. Yung mga salaries natin mag-increase, lahat ng mga material na bagay mag-increase. Pero hindi natin sinasabi na mag-increase naman na sana ako Panginoon, mga spiritual na bagay. Napakalayong hiling, iba yung hiling. Kasi yung babayaran ko, ganito. Dapat mag-increase yung salary. Bakit di mo nag-increase, lilipat ako, lilipat ka. Ang unang-unang hinihiling sa naman dapat ay ang pag-increase natin sa spiritual. Amen? Huwag sanang maapektuhan. Di baling huwag mag-increase ang ating mga material, financial na bagay. Huwag lang maapektuhan ang spiritual natin buhay. Maraming Christians, kahit maapektuhan yung spiritual, basta mag-increase ang lahat ng bagay, material, financial, huwag niyong isugal ang mga spiritual na paglago natin. Samantalahin natin ang taong ito na binigay sa atin ng Diyos. Ibinigay ito ng Diyos na taong unang-una ay ang ating spiritual na paglago. Sumusunod na po ang mga material at financial na bagay, physical na paglago. Kaya naman po, kung nais ng Diyos at inaasahan ng Diyos ang paglago natin sa spiritual, hindi po ito mahirap gawin pagka ang puso natin bukas. Kung ang layunin niya ay ganun ang layunin natin, pangyayari ito. Sikapin niyo na kahit ayaw niyo pumunta rito, kumbinsihin niyo ang sarili na pupunta ako. Kahit ayaw ko, pupunta ako. Dahil yung paglago ang ating iniisip. Amen? Amen. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Sa ngalan ng ating Panginoon Jesus. Pagpalain po kayo.